Kinabukasan ng kasal, agad na kinuha ng biyenang si Aling Gina ang aking ATM card na naglalaman ng 65 milyon na ipinahintulot ng aking mga magulang na may ngiting may tamis. Hahawakan ko muna ito, anak. Agad ko itong na-block. Kinabukasan, gumawa ang pamilya ng asawa ko ng 107 tawag. Malamig ang aking ngiti. Nagsisimula pa lamang ang palabas. Ana ang aking pangalan. 30 taon na ako at isang araw pa lamang akong kasal. Sabi nila, ang araw ng kasal ang pinakamasayang araw ng buhay ng isang babae. Ngunit nang pumasok na ako sa bagong apartment na puno ng mga lobo at ribbon, may kasamang maleta, bigla na lamang lumago ang isang walang pangalang takot sa aking dibdib. Ang asawa kong si Paulo, isang lalaking mukhang mabait at marangal. Sa tingin ko, ganoon siya. Maayos ang kasal noong isang araw. Ang aking mga magulang, kahit ang tatay ay may mahinang kalusugan, ay nagpumilit na ngumiti, pinapaalam ang kanilang anak sa bagong pamilya. Bago ako sumakay sa kotse, ibinulsa ng aking ina sa aking kamay ang isang maliit na velvet na kahon. Ana, bulong niya. Ito ang lahat ng ipon ng iyong ama at ako sa buong buhay namin, kasama na ang perang ipinapadala mo sa amin sa lahat ng mga taon na iyon. Ibinibigay namin ito sa iyo bilang bigay kaya. May 15 milyon dito. Itago mo ito para sa araw ng pangangailangan. Kahit gaano kaganda ang pamilya ng asawa mo, mas mainam kung may sarili kang pera. Umiyak ako. Alam ko kung gaano kamalaking halaga iyon, ngunit alam ko rin ang tunay nitong layunin. Hindi lang basta pera para sa hinaharap, ito ay pera para sa pagliligtas ng buhay ng aking ama. Siya ay may malubhang sakit sa puso at sinabi ng doktor na kailangan ng coronary artery bypass grafting operation sa lalong madaling panahon. Ang gastos sa operasyon at rehabilitasyon ay humigit kumulang 3 milyon at ang natitira ay para sa pag-aalaga at pamumuhay. Pagkatapos, plano ko na sabihin sa kay Paulo ang lahat pagkatapos ng kasal at dalhin ang aking ama sa ospital, ngunit hindi na nangyari iyon. Kinabukasan ng kasal, habang mahimbing na natutulog si Paulo, kumatok sa pintuan ang aking biyena na si Aling Gina. Nagdala siya ng plato ng puto at latik na may matamis na ngiti. Magising ka na, anak, kumain tayo ng almusal. Mag-usap-usap tayo ng kaunti. Nagdamit pabilis ako at kinuha ang plato. Nagising din si Paulo at, habang kinukuskos ang ulo, bumubulong, "Nanay, bakit napakaga?" Umupo si Aling Gina sa gilid ng kama. Mabilis na pinagmasdan ng kanyang tingin ang buong silid at tumigil sa aking bag na naiwan ko sa dresser. Naroon ang ATM card at ilang alahas. Kaya nga, sabi niya, kayo na ngayon ay mag-asawa, matatanda ng tao, matanda na rin ako, basta mabuhay kayo ng masaya. Nakita ko kahapon na ibinigay ng iyong mga magulang ang card sa iyo. Sabi nila, may 15 milyon na bigay kaya doon. Oo, lumukso ang aking puso. Lumingon ako kay Paulo, ngunit iniwas niya ang tingin. Nagkukunwaring naghahanap ng tsinelas. Ngumiti ako ng ngiting matagal ko ng pinag-ehersisyo. Oo, Aling Gina, nagbigay ng kaunting pera ang mga magulang ko para sa simula. Tinapik niya ang aking kamay gamit ang kanyang tuyong manipis na palad. Anak, ano ang sinasabi mo? Para sa simula. Dito ka na ngayon, sa bahay na ito. Ito na ang iyong tahanan. Kami na ang iyong mga magulang. Sino ang maaaring makasakit sa iyo na kailangan mong mag-ingat mula sa iba? Sasabihin ko sa iyo ng tapat. Lumalapit siya, ibinababa ang boses. Kayo ni Paulo ay bata pa, at napakagaling, at napakatiwala ng aking anak. Kung hawak niya ang gayon kalaking halaga, mababahala ako. Baka maengganyo siya ng mga kaibigan na gumastos sa walang kwentang bagay. Kawawa naman. Nanahimik ako. Malamig na ang puto sa plato at ang magandang amoy nito ay parang mapait na sa akin. Ito ang gawin natin, patuloy niya, na parang bigla na lamang siyang naliwanagan. Ibigay mo sa akin ang card na iyon, hahawakan ko muna ito. Hahawakan lang, naiintindihan mo? Pera pa rin ito ninyo, pera ninyo ni Paulo, ngunit mas ligtas ito sa akin.
Kapag kailangan ninyong bumili ng mas malaking bahay o kapag ipinanganak na ang mga bata, ibabalik ko ang lahat sa inyo. Si Paulo naman ang panganay na anak. Sa susunod na taon, si Dino, ang kanyang kapatid, ay mag-aasawa rin. Maraming gawain, maraming alalahanin. Hayaan na lang nating ang pera ay nasa akin para hindi na siya magabalisa. Lumingon ako kay Paulo. Sa wakas ay itinaas niya ang ulo at tumango. Oo, Anna, tama si nanay. Mas ligtas sa nanay. Ibigay mo na. Natuyot ang lalamunan ko. Hahawakan ko muna. Narinig ko ng napakaraming beses ang parirasang iyon sa mga nakakalungkot na kwento ng aking mga kaibigan. Ibig sabihin nito ay ilagay sa walang katapusang bulsa kung saan walang naibabalik. Hindi man lang nila hinintay ang honeymoon. Isang araw pa lang, ngunit hindi ako maaaring tumangging hayagan. Alam ko na kung sasabihin kong hindi, agad akong magiging mapang-abusong manugang na hindi gumagalang sa pamilya ng asawa at naglalagay ng pera ng higit sa relasyon. Pinababa ko ang plato at pilit nang initian ang pinakamaamo ko. Nanay, tama ka. Nababahala nga ako kung paano ko pamamahalaan ang gayon kalaking halaga. Siyempre, ibibigay ko ito sa inyo para itago. Ikaw ay saksi, Paulo. Tumayo ako. Binuksan ang bag ko at kinuha ang ATM card sa pulang regalo na sobre. Naliwanagan ang mga mata ni Aling Gina. Halos agawin niya ang card mula sa aking kamay. Magaling, magaling. Ang pinakamabuting manugang ko. Alam ko na talaga. Ano ang PIN, anak? Kaarawan ko. Sagot ko ng kalmado. Ngumiti si Aling Gina ng malawak. Napakagaling. Magpahinga na kayo, mga anak, at ako naman ay magluluto. Bumaling siya at umalis. Ang kanyang lakad ay naging napakagaan. Para bang nagbata siya ng 10 taon. Malalim na huminga si Paulo at niyakap ako. Nakita mo, gaano kasaya si nanay. Tama ang ginawa mo. Kapayapaan at pahinga sa pamilya. Mahal kita ngayong gabi. Itinulak ko ang kanyang kamay. Pagod ako ng kaunti. Gusto kong magpahinga. Natigilan si Paulo sandali, ngunit tumango siya. Oo, magpahinga ka. Aba, titingnan ko kung kailangan ng tulong si nanay. Sa sandaling nasara ang pinto sa likod niya, nawala ang ngiti sa aking mukha. Bumagsak ako sa kama. Lumipas ang lamig sa aking likod. Masyadong bastos ang kanilang laro. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ako maaaring tumawag sa bangko ngayon. Agad na mauunawaan niya iyon. Nagpadala ako ng mensahe sa kaibigan kong nagtatrabaho sa security ng bangkong iyon na aking naabisuhan ng maaga. Maria, Plano B. Ito ang numero ng aking card at ang PIN na ibinigay ko kanina. Siguradong pupunta siya sa pinakamalapit na ATM para tingnan ang balanse. Bantayan mo, pakiusap. Sa sandaling may pagtatangkang tingnan ang balanse o mag-withdraw gamit ang PIN na iyon, agad i-block ang card. Dahilan, kahina-hinalang transaksyon. Ang okay na mensahe ay dumating ng halos agad. Nahiga ako at tumingin sa kisame. Ang mga pulang ribbon na natira mula sa dekorasyon ay parang mga bakas ng dugo na ngayon. Umaasa ako na mag-iiba si Paulo na sasabihin niya, Nanay, pera ni Anay yan. Hayaan mong mapasa kanya. Ngunit hindi. Kasama siya sa plano. Ipinikit ko ang mga mata. Tatay, kailangan mong hintayin ako. Hindi mahina ang iyong anak. Nagsimula sila ng larong ito, ngunit kung paano ito matatapos, nasa akin iyon. 15 milyon. Iyon ang buhay ng aking ama. At hindi ko pahihintulutan na kunan ng sinuman kahit pabyenan ko iyon. Hindi ako nagkamali. Eksaktong 10:00 ng umaga, noong nasa bahay na ko ng aking mga magulang at inaaayos ang mga dokumento para sa ospitalisasyon ng aking ama, nagsimulang sumabog ang aking telepono sa mga tawag. Si Paolo iyon. Hindi ako sumasagot. Alam kong eksakto kung ano ang nangyayari. Si Aling Gina, pagkatapos matanggap ang card, ay hindi makapagpigil. Pumunta siya sa bangko o kahit sa ATM. At sa sandaling na ilagay niya ang PIN na ibinigay ko sa kanya,
automatikong na-block ng sistema ang card. Pinalindo ko ang tunog ng aking telepono at nagpatuloy sa pagtutulungan sa aking ina sa pagtitipon ng mga gamit ng aking ama. Nanay, natatapos na ang kain ng tatay. Dadalhin ko siya para sa mga pagsusuri bago ang operasyon. Hinawakan ako ng aking ina sa kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anna, hindi tumitigil ang iyong telepono. May nangyari ba sa asawa mo? Wala, nanay, walang malala. Ngumiti ako para mapawala ang kanyang pangamba. Tinatawagan siguro si Paulo para malaman kung babalik ako para almusal. Huwag mag-alala. Aayusin ko lahat. Dinala ko ang tatay ko. Napakahina niya. Kulay abo na ang kanyang mukha. Hirap na hirap siyang huminga. At sumusakit ang aking puso. Ito ay nagpatibay pa sa aking determinasyon. Habang tinutulungan ko ang aking ama na sumakay sa taxi, nanginig muli ang telepono. Sa pagkakataong ito ay numero ni Dino, ang aking mahal na bayaw. Binaliwala ko muli nang matapos ko na ang lahat ng mga paunang pagsusuri at pamamaraan para sa aking ama at naipagpaalis ko na siya sa kanyang silid, binuksan ko ang telepono. Mahigit 30 missed call mula kay Paulo, kay Dino, at mula sa isang hindi kilalang numero na naakalang pag-aari ni Aling Gina na tumatawag mula sa ibang telepono. Kasama nila ang isang serye ng mga voice message. Ang boses ni Paulo ay puno ng panik at galit. Ana, nasaan ka? Ano naman ang ginawa mo? Bakit naka-block ang card? Nagbigay ka ba kay nanay nang hindi gumaganang card? Ana, naggulo si nanay at si Dino sa bangko. Tinawag nila ang manager ng branch at siya ay kasabayan ng boss ko. Naiintindihan mo ba kung gaano ako kahiya? Diyos ko, nasaan ka? Sinabi ni nanay na kung hindi siya makakaalis ng pera ngayon, hihiga siya doon at hindi na aalis. Umuwi ka agad. Sisiraing lahat ng aming pamilya. Malalim na huminga ako. Nahiyang. Iyon ang unang naisip niya ang kanyang reputasyon. Hindi kung bakit sinusubukang kunin ng kanyang ina ang pera ni Ana, kundi kung bakit mo na-block ang card at nahiya ang aking nanay. Tahimik na tinawagan ko muli si Paulo. Agaw tinig niya ang tawag na parang hinihintay lamang iyon. Nasaan ka? Sigaw niya. Ilayo ko ang telepono sa aking tainga. Nasa ospital ako. Kasama ang tatay. Nasa ospital? Ano ang nangyari sa iyong tatay? Ang pangunahing card? Ipaliwanag mo. Bakit mo dinaaya si nanay? Nagbigay ka sa kanya ng na-block na card. Hindi ko dinadaya ang sinuman. Sagot ko ng malamig. Nagbigay ako ng tunay na card, ngunit iniulat ko sa bangko na nawala ito at na-block nila. Sa kabilang dulo ng linya, nanahimik sandali, para bang hindi makapaniwala si Paulo sa kanyang mga narinig. Ano ang sinabi mo? Naiulat na nawala. Siniraan mo ba ang iyong ulo? Ibinigay mo ito kay nanay at pagkatapos ay nagulat ka ng pagkawala. Ano ang laro ang nilalaro mo, Ana? Hindi ako naglalaro ng anumang laro. Pera ko iyon. Sinabi ni nanay na hahawakan niya ito. Ngunit malinaw ang kanyang mga aksyon ngayong umaga. Gusto niyang kunin ang lahat hanggang sa huling sentimo. Hindi ako pumapayag. Nag-atubili si Paulo. Ngunit dahil dito ay may problema na ako. Sumisigaw sina nanay at Dino sa lobing bangko, sinasabing ninakaw sila. Pinalabas ang manager. Hinihiling nilang makita ang recording ng kamera para malaman kung sino ang nag-block ng card. Pumunta ka rito agad. Sabihin sa kanila na nagkamali ka. Malinaw na narinig ko ang boses ni Aling Gina sa likod. Ang kanyang tinig ay mataas at bastos, hindi katulad ng mapagmahal na tono ng umaga. Tawagin mo si Ana. Ang manugang ko ay nagbigay sa akin ng card na may 11 milyon. Anong karapatan ang mayroon kayo na i-block ito? Gusto bang nakawin ang pera ng aking pamilya? Tawagin na ang inyong direktor. At pagkatapos ay dumating ang tamad ngunit walang galang na boses ni Dino. Nanay, para saan pang makipag-usap sa kanila? Gubahin na ang lahat nito, mga manloloko. Ibinigay ng manugang ang pera sa biyenan. Iyon ay sagradong gawain at nakikialam sila. Nakaramdam ako ng pagkakasakit.
sagradong gawain. Paulo, mahinahon. Binibigkas ang bawat salita. Hindi ako pupunta roon. Paulit-ulit kong sinasabi, nasa ospital ako, kasama ang tatay ko. Sabihin sa iyong nanay at kapatid na itigil na nila ang sirko na iyon. Nahihiya sila. Ang pamilyang Marquez, hindi ako. Ang card ay nakapangalan sa akin. Ako ang may-ari nito. May karapatang ganap na i-block ito o buksan. Ang bangko ay sumusunod sa mahigpit na mga panuntunan. Pinoprotektahan ang kliyente. Ana, paano mo masasabi iyan? Ikaw ay manugang sa bahay na ito, sumisisi muli si Paolo. Manugang ako, hindi ATM. At anak din ako. Malubhang may sakit ang aking ama. Sinasabi ko ito para malaman mo. Wala akong oras para magtaltalan. Sabihin sa iyong nanay na umuwi na siya. Mamaya, pagbalik ko, doon natin ipagpatuloy ang pag-uusap. Ibinaba ko ang tawag. Ayaw ko na pang makinig ng kahit isang salita. Sumilip ako sa pinto ng silid. Nagbabalat ng mansanas ang nanay para sa tatay. Dalawang matatandang tao na buong buhay ay nagtrabaho. Hindi nagpapahintulot sa kanilang sarili ng kahit isang labis na gastos. Lahat para sa akin at para sa gamot. At ang mga taong kahapon ay ngumiti at tinawag akong anak, ngayon ay sinusubukang agawin ang tangkilik ng aking ama para bumili ng apartment para sa kanilang sinaing na bata. Hindi na ito kabiguan, ito na ay paghamak. Matagal akong nakaupo sa koridor ng ospital. Alam ko na nagsisimula pa lamang ang labanan. Ang bagyo ngayong araw sa bangko ay pambungad pa lamang. Ang tunay na unos ay mag-uumisip sa bahay ngayong gabi kapag bumalik na ako at handa na ako. Ipapakita ko sa kanila na si Ana ay hindi simpleng tupa na maaaring gawin kung anong gusto. Bumalik ako sa bahay ng dilim na. Kumain muna ako sa bahay ng aking mga magulang kahit mahirap matunaw ang pagkain. Namuo ang iyak sa lalamunan ko. Nagsinungaling ako na may mga gagawin sa bahay ng asawa at kailangang umalis na. Nagbigay ang nanay ng bag ng mga prutas na may mga payo. Baguhan ka pa sa bagong pamilya. Maging mapagpasensya. Mag-asawa, lahat ng bagay ay nangyayari at kahit ang plato ay nabibiyak. Tumango na lang ako, hindi nangahas na tumingin sa kanyang mga mata. Hindi ako maaaring maging mapagpasensya, nanay. Hindi ito basta-basta away. Nagnanais silang tumalab sa buhay ng tatay. Binuksan ko ang pinto at pumasok sa apartment. Mabigat ang kapaligiran, parang tingga. Nakaupo si Aling Gina sa sofa na may bato ang mukha. Nakahiga-higa si Dino sa silyon na nakataas ang paa sa mesa at nakatuon sa telepono. Malungkot ang mukha. Pagkakita sa akin, malamig na humikbi si Aling Gina at bumubulong si Dino. Ay, nandito na ang mangkukulam. Pinabayaan ko sila. Mahinahon na nagbati. Mabuhay, nanay. Hoy, Dino. Hindi pa umuwi si Paolo. Pinagpaumanhinang itinapon ni Aling Gina ang remote control sa mesa. Nahanap mo na ba ang daan pa uwi? At may lakas ka pa rin ng loob na tawagin akong nanay? Napakagaling mong aktres. Umaga ay matamis na ibinigay mo sa akin ang card, pagkatapos sa iyong likod ay na-block mo ito. Mabuti nga ang ginawa mo sa akin ha. Inilagay ko ang bag ko. Hindi ko dinadaya ang sinuman. Sinabi ko na ang PIN ay kaarawan ko. Ngunit hindi ako nagbigay ng pahintulot na kunin ninyo ang alam 75 milyon. Sinabi mong hahawakan mo lamang, ngunit pumunta kayo ni Dino sa bangko para kunin ang lahat hanggang sa huling sentimo. Hindi mo man lang ako tinanong, tumayo si Dino. Anong sinasabi mo? Kapag pumasok ka na sa bahay na ito, ang iyong pera ay pera na ng bahay na ito. Tama ang ginawa ni nanay sa pagkuha nito. Ikaw ang aking manugang, malapit na akong mag-asawa. Kung hindi ikaw ang mag-aalaga sa akin, sino? O ibig mong gastusin ang lahat ng 15 milyon sa iyong pamilya? Ganoon. Hindi na nila pinagtatakpan ang kanilang sarili. Ang perang iyon ay mula sa aking mga magulang, naging malamig ang aking boses. Ito ang aking bigay kaya ayon sa batas. Ito ang aking personal na ari-arian. Kung saan ko ito gagastusin ay karapatan ko. Ang kasal mo, Dino, ay iyong pag-aalalahanin,
pag-aalalahanin ni Nanay at Paolo. Ngunit hindi ko, wala kang galang, nanginginig si Aling Gina. Itinuturo ako, walang disiplina ng basura. Isang araw pa lang sa bahay, nagpakita ka na ng tunay mong kulay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan at pumasok si Paolo. Kulay abo ang kanyang mukha at pagod, maliwanag. Pinagalitan siya ng kanyang boss dahil sa gulo sa bangko. Ano ang nangyayari rito? Itinapon niya ang kanyang bag at hinubad ang kurbata. Agad na umiyak si Aling Gina. Paolo, anak, tingnan mo kung ano ang sinasabi ng iyong mahal na asawa. Nagsasabi siya na ito ay pera niya, na ang aming tahanan ay wala sa kanya. Nilait niya ako, ang iyong kapatid. Kawawa naman ako, anong ahas ang dinala natin sa bahay? Nanay, huwag ka nang umiyak, sigaw ni Paolo. At pagkatapos ay bumaling sa akin. Sa kanyang mga mata, wala nang kabaitan o pagod, puro matinding inis na lamang. Ana, sobra na ito. Wala kang araw. At ngayon ay bumalik ka at pinaiiyak si nanay. Direkta kong tiningnan ang mga mata ng aking asawa. Tanong mo sa akin. Mas maigi pang tanungin mo ang iyong nanay at kapatid kung ano ang ginawa nila sa bangko. Tanungin mo sila kung sino ang sumubok na nakawin ang aking alambipitaping milyon. Anong pagnanakaw? Sumigaw si Paolo ng mas malakas kaysa inasahan ko. Sasabihin ko sa iyo, nag-asawa ka sa akin. Ikaw ang aking asawa. Ang iyong pera ay pera ng pamilyang ito. Huwag maging ganyang makasarili. Pinalaki ako ng aking mga magulang. Ngayon ay kailangang mag-alaga para sa kapatid. Ano ang masama roon? Bumagsak ang aking puso. Iyon na ang lahat. Ang maskara ng mabait, mapagmahal na asawa ay ganap na nahulog. Sa harap ko ay nakatayo ang masunuring anak ni Aling Gina, ang huwaran na panganay na kapatid ni Dino, mag-alaga para sa kapatid. Sa 5 milyon ang aking bigay kaya? Inulit ko ang tanong na tinanong ko na sa aking sarili. Para saan pa ba? Sigaw ni Paolo na parang natipas na ang kanyang pasensya. Sinasabi ko sa iyo ng tuwiran, malapit nang mag-asawa si Dino. Sinabi ng kanyang nobya na mag-aasawa lamang siya sa kanya kung mayroon silang sariling bahay sa bagong subdivision. Balak ni nanay ngayong ilagay ang paunang bayad para sa 3-bedroom unit para sa kanya gamit ang perang iyon. At sinira mo ang lahat. Natawa ako ng tuyot na mapait na tawa. Apartment para kay Dino at 15 milyon. Paolo, paano ninyo naisip iyon? Ang perang iyon ay hindi galing sa langit. Minsan man ba kayong nagtanong sa akin? Naisip ba ninyo ako? O desidido na kayong ang hangal na Ana ay magbibigay ng lahat? Kung sasabihin sa kanya ang mahiwagang salitang, hahawakan ko muna. Naengganyo ni Aling Gina, palakas na naging lalong walang galang. Anong gagawin mo? Manugang ka na sa bahay na ito. Kahit ikaw mismo ay pripropiedad ng pamilyang ito. Lalo na ang pera. Sasabihin ko sa iyo, Ana, alinman, bukas ay pumunta ka sa bangko, i-unblock ang card at ibigay mo sa akin ang pera. Ako ang mag-aalaga kay Dino at ang matitira mamaya ko na desisyonin. Alinman, alin ang iba? Pinutol siya ng tanong ko. Alin ang iba? Umalis ka na sa bahay na ito. Diborsyo. Hindi tatanggapin ng tahanan na ito ang isang walang pasalamat na manugang na naglalagay ng pera ng higit sa kanyang asawa at pamilya. Tumingin ako kay Paolo. Paolo, gayon din ba ang iyong opinyon? Kinagat niya ang ngipin at lumayo. Hindi nangahas na tumingin sa aking mga mata. Ana, huwag nang gawing komplikado. Humingi ka ng tawad sa nanay at bukas ay kukuha ka ng pera. Nangangako ako. Palalagyan kita ng lahat mamaya. Palalagyan ng ano? Sa iyong suweldo na o 80,000? Naging makamandag na maaliwalas ang aking boses. Paolo, sasabihin ko sa iyo, mula sa 15 milyon na iyon, wala kayong makukuhang kahit 1 sentimo. Nangangahas ka? Natulala si Paolo. Makikita mo kung nangangahas o hindi. Bumaling ako kay Aling Gina at Dino. Ang apartment para kay Dino, hanapin na ninyo kayo.
Huwag nang mangarap sa aking pera. Ulit-ulitin ko, ito ang aking personal na ari-arian. Sa pagkasabi noon, kinuha ko ang bag at nagtungo sa kwarto. Binaliwala ang mga sigaw ni Paulo, ang mga sumpa ni Aling Gina at mga banta ni Dino. Isinara ko ang pinto at nagpatakbo ng kandado. Narinig ko si Paulo na kumakatok. Ana, buksan mo. Anong ibig sabihin nito? Gusto mo bang gibain ang aming pamilya? Buksan ang pinto. Dumulas ako sa sahig, nakasuporta ang likod sa pinto. Ngayon na lang dumigma ang mga luha. Hindi ako umiyak sa takot o kahinaan. Umiyak ako sa aking sariling kamangmangan. Nagtiwala ako sa maling tao. Nag-asawa ako ng mahina ang kalooban na lalaki. Para sa kanya ay lahat ang kanyang pamilya at ang asawa ay kasangkapan lamang, isang gintong minahan na kailangang samantalahin. Inisip ko na pagkatapos ng kasal ay sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa sakit ng tatay. Sasabihin, gamitin natin ang 3 milyon para sa gamot at ang natitira na 12 milyon ay ilagay natin sa account. Magtatayo tayo ng kinabukasan ng magkasama. Ginuhit ko para sa aking sarili ang kinabukasang iyon, ngunit sa isang araw, winasak nila ang lahat. Pinunasan ko ang mga luha. Hindi dapat umiyak. Naghihintay sa akin ang aking ama. Hindi ko maaaring matalo ang labang ito. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang recorder. Alam ko na ang gabi ay magiging mahaba at kailangan ko ng patunay ng tunay na mukha ng pamilyang ito. Ang katok ni Paolo sa pinto ay lumalakas. Ang tono nito ay nagbago mula sa pagmamakaawa hanggang sa mga banta. Ana, tigilan mo na ang pag-uugaling parang bata. Buksan mo. Narinig mo ba ako? Kung hindi mo bubuksan, pinto. Sisirain ko ang pinto. Alam ko na hindi siya manganhas. Ang apartment na ito ay binili ko pa bago ang kasal. Si Paulo ay nag-ambag lamang ng maliit na halaga para sa muebles. Siya ang magbabayad kung sisirain niya ito. Ngunit naiintindihan ko rin na ang pagtatago sa kwarto ay hindi solusyon. Kailangan kong makipag-usap, ilabas ang katotohanan para makita ko kung paano magbabago ang kanyang mukha. Malalim na huminga ako. Pinunasan ang mga luha. Itinuwid ang damit. Pinababa ko ang ilaw sa silid. Iniwan lamang ang mahina mula sa koridor. Pagkatapos matiyak na gumagana ang recorder, dahan-dahan kong pinaikot ang susi sa kandado. Bumukas ang pinto. At si Paulo, na hindi inaasahan ito, nagsatumba at pumasok sa silid. Nakatayo ako, nakatawid ang mga braso sa dibdib at tinitingnan ang lalaking tinatawag kong asawa. Anong gusto mo pang sabihin? Malinaw ko nang sinabi ang lahat. Hindi ako magbibigay ng pera. Tumingin sa akin si Paulo. Ang kanyang mga mata ay may komplikadong halo ng galit, kalituhan at pagkalkula. Hindi siya sumugod sa akin ng may sigaw, kundi nagbago ng taktika. Huminga siya, umupo sa gilid ng kama at hinawakan ang ulo. Anita, bakit ka ganyan kasutil? Umiiyak na si nanay doon. Nalungkot si kuya. Tingnan mo kung ano na ang naging bahay natin. Gusto mo ba na dahil sa ilang pera ay mabiyak ang ating pamilya sa ikalawang araw pagkatapos ng kasal? Masakit kong ngumiti. Pamilya? Tinatawag mo ba iyon na pamilya? Pamilya ang tawag kapag ang biyenan at bayaw ay sumasalakay sa bigay kaya ng manugang kinabukasan pagkatapos ng kasal. Pamilya ang tawag kapag pinilit ng asawa kasama ng kanyang ina ang kanyang asawa na ibigay ang ilampit ni milyon para sa apartment ng kapatid. Hindi ito pagpilit. Mabilis na tumutol si Paulo. Gusto lamang ng nanay na hawakan ito. Mahirap si kuya ngayon. Ikaw ay manugang. Tulungan mo siya ng kaunti. Ano ang masama roon? Masyadong makasarili ka, Ana. Makasarili. Paulit-ulit ko. Nanginig ang aking boses sa galit. Paolo, tinatawag mo akong makasarili. Alam mo ba kung anong 15 milyon iyon? Minsan man ba akong tinanong mo kung para saan ko ito gagamitin? O sa iyong tingin ay dinala ko ang perang iyon sa inyong bahay para lamang pagsilbihan ang pamilyang Marquez? Para bang natisod si Paolo? Nakatitig siya sa akin. Para saan pa?
Ang bigay kaya ay para sa aming pamilya. Ang kapatid ngayon ay mas nangangailangan. Ibibigay natin. Hindi. Mag-aalaga tayo sa kanya at pagkatapos ay kikita tayo para sa ating sarili. Ako ang panganay. May responsibilidad ako. Nakatingin sa kanya. Nakaramdam ako ng awa. Awa para sa kanya at para sa aking sarili. Pakinggan mo ng mabuti. Sabi ko sa tinig na walang emosyon. Ang 15 milyong iyon ay hindi sobrang pera. Hindi ito para sa pagbili ng mga apartment, kotse o para ipahiram. Huminto ako, tumingin sa kanyang mga mata ng direkta. Ito ay pera para sa operasyon sa puso para mailigtas ang buhay ng aking ama. Ang mga salitang iligtas ang buhay ng aking ama ay umangal sa madilim na kwarto ng maliwanag at matibay. Natumigas ang ngiti ni Paulo. Ilang beses siyang kumukrap. Parang nakarinig siya ng hindi kapani-paniwalang bagay. Anong sinabi mo? Sinabi ko na lubhang may sakit ang aking ama, nangaway ko na sa kanya, at nagbalik ang mga luha sa aking mga mata. Sinabi ng doktor na kailangan agad ng coronary artery bypass operation kung hindi ay maaaring mamatay siya sa anumang sandali. Ang gastos sa operasyon, gamot, rehabilitasyon, lahat ay humigit kumulang US$3 milyon. Ang natitira na 12 milyon ay ang pera na mabubuhay ang aking mga magulang dahil pagkatapos ng operasyong ito, ang aking ama ay hindi na kailanman makakapagtrabaho. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay sa akin ang lahat ng mayroon sila kasama ng aking ipon dahil nagtitiwala sila sa akin. Nagtiwala sila na ang iyong biyenan, ikaw, kasama ko ay mag-aalaga sa tatay. Umiyak ako. Lahat ng naipon na pagkabalisa ay sumabog palabas. Ngunit kayo, ano ang ginawa ninyo? Ikaw, ang iyong nanay, ang iyong kapatid, binalak ninyong agawin ang 15 milyon? Binalak ninyong gamitin ang perang nakalaang iligtas ang buhay ng aking ama para bumili ng apartment para sa inyong inaalaga ang bata? Kayo ba? Ay tao ba? Bumagsak ako sa sahig. Tinakpan ang mukha ng aking mga kamay. Ayaw ko sanang umiyak sa harap niya, ngunit hindi ko mapigilan. Natigilan si Paulo sandali, at pagkatapos ay sa takot na lumakad patungo sa akin. Yumuko siya. Sinusubukang alisin ang aking mga kamay sa mukha. Diyos ko, Ana, ang tatay mo. Siya ba talaga ganyan kaseryoso ang sakit? Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Ang kanyang boses ay puno ng pangamba at pagsisisi. Niyakap niya ako, hinahaplos ang aking likod. Patawarin mo ako, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Diyos ko, hindi rin alam ng nanay, hindi alam ni Dino. Inisip namin na ito ay ordinaryong bigay kaya. Patawarin mo ako, Anna. Itinaas ko sa kanya ang aking iiyak na mga mata. Laro, masyadong magaling ang kanyang laro. Ang nababagabag na mukha, ang boses na nanginginig sa pagsisisi. Kung ako ang Ana kahapon, sana ay nagtiwala ako. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa bangko, pagkatapos ng kanyang sigaw sa akin kalahating oras na ang nakakaraan, wala na akong pinaniwalaan. Nagpapanggap siyang nagulat, gaya ng inaasahan ko. Ang asawang tunay na nagmamahal sa kanyang asawa. Sa pagkabatid na may malubhang sakit ang kanyang biyenan, una niyang itatanong kung nasaan ito, paano ang lagay nito. Pupunta ako doon at hindi mag-aalala at magpapaliwanag ng hindi ko alam, hindi alam ni nanay. Patawarin mo, Ana, mali ako, hindi ko dapat ginawa. Paulit-ulit na sinabi ni Paulo. Itinulak ko siya, malamig na pinunasan ang mga luha. Huli na, huwag ka nang mag-artista, pagod na ako. Hindi ako nag-aartista. Mabilis siyang nagtiyak. Nagulat ako. Kailangan ko agad na pumunta at sabihin sa nanay. Kung malaman niya na ito ay pera para sa kaligtasan ng buhay, hindi na niya hihilingin pa ito kailanman. Tiyak, magtiwala kasi sa akin, pupunta na ako at kakausapin siya. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng paliwanag. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyon para bang gumagawa siya ng napakahalagang bagay.
Doon ka maupo, kakausapin ko si nanay, ipapaliwanag ko ang lahat. Maiintindihan niya. Hintayin mo ako. Sige. Sa pagkasabi noon, tumakbo si Paulo palabas ng kwarto. Pinanood ko siya, hindi man niya sinara ang pinto sa likod niya. Masakit na ngumiti ako, nakaupo sa sahig. Ipapaliwanag sa nanay. Tumakbo siya para ipaliwanag sa kanya o para talakayin ang bagong plano, talakayin, na ngayon na nagsabi ng ganoon ang Ana, magkano ang maaaring hilingin sa kanya o suriin kung nagsisinungaling siya. Hindi ko binuksan ang recorder. Alam ko na ang pinakamahusay na gawa ng palabas na ito ay darating pa. Wala pang 5 minuto ang lumipas sa kwarto. Narinig ko ang bulong ni Paulo sa labas at pagkatapos ay ang malakas na boses ni Aling Gina. Ano? Anong sinabi mo? Pagkatapos ay pumasok si Dino. Anong sakit? Hindi maaari. At pagkatapos ay biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng aking kwarto. Pumasok si Aling Gina. Si Paulo at Dino ay sumunod sa likod niya. Sinusubukan ni Paulo na pigilan ang kanyang ina sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Nanay, kalma ka. Hayaan mo akong magsalita. Tumahimik. Tinulak ni Aling Gina ang kamay ni Paulo. Lumapit siya ng direkta sa akin. Naabutan ko ang pagtayo at makakaatras ng ilang hakbang. Mahigpit pa ring hawak ang telepono na may bukas na recorder. Sinuklay niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay parang 2 punyal. Itatanong ko sa iyo, anong kababalaghan ang sinabi mo kay Paulo? Sinabi mong ang 55 milyon ay para sa lunas ng iyong ama. Direkta ko siyang tiningnan sa mga mata. Oo, totoo iyon. May malubhang sakit sa puso ang aking ama. Kailangan niya ng kagyat na operasyon. Sinungaling ka, sumigaw si Aling Gina. Iniisip mo ba na maniniwala ako sa walang kwentang iyon? Nabuhay na ako, hindi mo ako madadaya. Nakita mo na, kailangan namin ng pera para kay Dino, natakot kang mawala ito at nag-imbento ng kwento tungkol sa may sakit na ama para mapanatili ito. Nagulat ako. Inasahan ko na maaari silang mag-alinlangan, ngunit hindi ko inisip na magiging ganoon kabastos at malupit ang kanyang mga salita. Nanay, bakit ganoon ang sinasabi mo? Pumasok si Paulo. Siguro totoo ito. Hindi magbibiro si Ana tungkol sa mga bagay na ganito. At ikaw naman ay kasing tanga niya. Sinalakay ni Aling Gina ang kanyang anak. Naniniwala ka? Sakit? Saan ospital? Nasaan ang mga dokumento? Nakita ko ang iyong biyenan. Kahit ubo-ubo ay wala siya. At ngayon ay biglang ito ay operasyon sa puso, 50 milyon. Para bang ang ospital na iyon ay gawa ng ginto. Ngumiti si Dino. Nakatayo sa pintuan na nakatawid ang mga braso. Totoo, nanay. Sa tingin ko, nagpapalabas ng higit dito ang aktres na ito. Kung namamatay na ang kanyang ama, wala siyang oras para sa kasal o baka nainggitin siya na malapit na akong magkaroon ng bagong apartment, kaya naman nagpasya siyang sirain ang lahat. Nanginig ako, hindi sa takot kundi sa galit. Maaari kayong huwag maniwala, ngunit totoo ito. Maaari kong ipakita sa inyo ang mga medikal na dokumento, ngunit hindi iyon ang mahalaga. Mahalaga na hindi ninyo mahahawakan ang perang iyon. Sige na, sige na. Tinapik ni Aling Gina ang kanyang mga hita. Tumatalo pa siya. Paulo, tingnan mo kung sino ang dinala mo sa bahay. Sa talagang sasabihin ko sa iyo, Ana, hindi ko pinapalagi kung talagang may sakit ang iyong ama o wala. Kahit may sakit pa nga siya, inilapat niya ang kanyang mukha sa akin. Para sa operasyon, kailangan lamang ng 3 milyon. Iyon mismo ang sinabi mo, hindi ba? Oo. Lumukso ang aking puso. Nanay, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ngumiti siya. Ito ang ibig kong sabihin. Ang aming pamilya ay mayroon ding kagyat na pangangailangan. Ang kasal ni Dino ay kasal ng kanyang buong buhay. Kumuha ka ng 3 milyon at gamutin ang iyong ama at ibigay sa akin ang natitira na 50 milyon. Mag-aalaga ako sa iyong bayaw at lahat ay masaya.
Magkakaroon ka ng pera para sa lunas. Kami naman ay magkakaroon ng apartment at mananatili kang isang magandang manugang. Paano? Makatarungan ba ang aking hatol? Umatras pa ako ng isang hakbang, tinitingnan siya na parang isang halimaw. Nagulat din si Paulo. Nanay, paano mo nagagawa? At ikaw naman? Tumahimik ka. Pinutol siya ni Aling Gina. Ikaw ay panganay na anak. Ngunit ganyan ka katanga. Sinabi niya, nasapat na ang 11 milyon. Kaya, kukuha tayo ng 12 milyon. Patas lahat. O gusto mong kunin niya ang natitira na 12 milyon para sa kanyang sarili? Ang perang iyon ay dadalhin niya sa kanyang pamilya at ano naman ang makukuha mo mula roon. Diyos ko, hindi ko mapaniwalaan ang aking mga narinig. Ito ay mga salita ng isang ina ng magiging lola. Hindi ako pumapayag, sabi ko. Ang aking boses ay kahanga-hangang kalmado. Patuloy na nagtatala ang telepono sa aking kamay ng bawat salita. Sinabi ko na 3 milyon para sa operasyon, 12 milyon para sa pamumuhay ng aking mga magulang. Pagkatapos ay, hindi ako magbibigay sa inyo kahit 1 sentimo. Nangangahas ka? Namumula si Aling Gina. Hindi ka magbibigay? Kung ganoon, lumabas ka na sa bahay na ito. Diborsyo. Ngayon na, binibigyan kita ng pagpipilian. Nanay, huwag mo siyang presyuhin ng ganoon. Sa wakas ay namamanhikan si Paulo, ngunit ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng pagtatanggol sa akin, kundi takot na masyadong lumayo ang lahat. Nanay, hayaan mo akong kausapin si Ana. Walang pag-uusap, pumasok si Dino. Ang tingin ko, tama si nanay. Alinman ay ibigay niya ang 112 milyon, alinman ay diborsyo. Para saan natin ang asawa na lagi ang iniisip ay paano makakaalis ng pera sa kanyang pamilya at hindi gumagalang sa pamilya ng asawa. Tama, diborsyo. Tumango si Aling Gina. Hindi mo ibibigay ang pera. Bukas ay pupunta na tayo sa korte. Makikita natin, sino ang mag-aasawa sa iyo na ganyan kasama ng iyong mga milyon. O baka plano mong maging tagapag-alaga ng ama mo habang buhay. Tumingin ako sa 3 tao sa harap ko, ang sakim at malupit na ina, ang tamad at walang galang na bayaw, at ang mahina at walang silbing asawa na nakatayo sa gitna at hindi nangahas magsalita para ipagtanggol ang asawa, natatakot lamang sa pagkabiyak ng pamilya. Binuksan ko ang recorder. Sapat na ang mga patunay na iyon. Malalim na huminga ako. Sige, diborsyo. Ngunit tandaan ninyo, itinaas ko ang telepono, lahat ng sinabi ninyo, mula sa paghingi ng umalayin bilyon hanggang sa mga banta ng diborsyo, natala ko sa recorder. Lahat ng 3 ay natigilan. Kumupas ang mukha ni Aling Gina mula sa pula hanggang sa patay na puti. Naungol si Paulo. Nag-record ka? Oo. Ayaw ko sanang gawin ito, ngunit pinilit ninyo ako, sabi ko ng malamig. At ngayon, mangyaring lumabas sa aking kwarto. Kailangan ko ng sarili ko. At ulitin ko, mula sa 15 milyong iyon, wala kayong makukuha. Bukas ay pupunta ako sa bangko. Nagbukas si Aling Gina ng bibig para sumumpa, ngunit hinatak siya ni Dino sa kamay. Nanay, talagang nag-record siya. Tumingin si Paulo sa akin nang hindi naniniwala, natatakot at sabay nagalit. Naiintindihan niyang kung maikalat ang recording na iyon, tapos na ang kanyang karera, hindi ako nagsalita pa. Mahinahon kong isinara ang pinto at muli akong nagkandado. Sa pagkakataong ito, walang kumatok sa pinto. Mga pinipigiang boses lamang ni Aling Gina at mga bulong ni Paulo mula sa sala ang narinig. Sila ay natatakot at ako ay umupo sa sahig. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit alam ko na ang gagawin ko sa susunod. Nagsimula na ang plano. Buong gabing, hindi ako natulog. Nakaupo ako, nakasuporta ang likod sa ulunan ng kama at nakikinig sa mga tunog sa labas. Nagbubulong-bulungan sina Aling Gina, Paolo at Dino hanggang sa huli ng gabi. Minsan ay nasisigawan siya, ngunit agad itong pinipigilan nina Paolo at Dino. Hindi na sila nangahas maingay, natatakot sa recording sa aking telepono. Hindi ako makatulog sa alalahanin tungkol sa aking ama. Mapanganib ang kinabukasang araw na iyon.
Kailangan kong ilipat ang pera sa ligtas na lugar. Ang pag-block ng card ay pansamantalang hakbang lamang. Sa sandaling pumunta ako sa bangko at kumpirmahin ang aking pagkakakilanlan, ide-deblock ito at ito ay alam ni Aling Gina. Nakatulog lamang ako ng medyo madaling araw nang tumahin na ang lahat sa labas ng pinto. Nagising ako sa pagsikat ng araw, wala nang pagod o awa sa aking sarili. Inilabas ko ang lahat ng luha kagabi. Kailangan kong kumilos ngayon. Pumasok ako sa banyo at tumingin sa salamin. Mamamaga ang mga mata, pagod ang mukha. Ana, wala kang karapatang sumuko, sinabi ko sa aking sarili. Binuksan ko ang mainit na shower, pagkatapos ay binuksan ang cabinet. Karamihan sa mga damit ay pang-opisina, ngunit para sa kasal ay nagdala ako ng ilang pinakamahuhusay kong kasuotan. Pumili ako ng sutlang dress na kulay beige, elegante at simple, gumawa ng magaang makeup para matakpan ang madilim na bilog sa ilalim ng mga mata at naglagay ng pinakamaliwanag na pulang lipstick na mayroon ako. Gusto kong magmukhang malakas at kumpiyansa, hindi ako biktima. Nang maging handa na, tinggal ko sa bag ang mga dokumento, telepono at pangalawang ATM card na lihim kong binuksan kamakailan sa pangalan ng aking inang si Petra. Malalim na huminga, binuksan ko ang pinto ng silid tulugan. Nakasamid na katahimikan ang sala. Nagising na ang lahat ng tatlo. Nakaupo si Aling Gina sa sofa na may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata. Nakahiga-higa si Dino sa silyon na may hitsura ng martir. Nang makita nila ako, mabilis na tumayo si Paulo. Ana, nagising ka na, kakaalis ka ba? Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan at pagdududa. Hindi na siya nangahas, sumigaw sa akin. Pinagmaasdan ko siya. Sa bangko, ang dalawang salitang iyon ay parang pagputok ng bomba. Tumayo si Aling Gina. Sa bangko, inisip mo na ba? Pupunta ka para kumuha ng ilang 12 milyon para sa akin? Oo, ngumiti ako ng ngiting hindi pa nila nakita. Maari kayong mag-isip kung anong gusto ninyo. Umupo rin ng tuwid si Dino. Talagang totoo? Ibibigay mo ang 12 milyon? At ano naman ang recording? Kung maayos ang lahat ngayon, basta-basta kong itinapon. Baka hindi ko sinasadyang mabura ang recording na iyon. Naliwanagan ang mga mata ni Aling Gina. Agad niyang binago ang tono. Iyon talaga, alam ko na iyon. Ang aking manugang ay pinakamakatuwiran. Anita, nagpainit na ako kagabi. Huwag ka magalit. Paolo, Dino, ano ang ginagawa ninyo? Mabilis, dalhin ang kapatid sa bangko. Malalim na huminga si Paulo. Tama, ihahatid kita, Ana. Ginagawa mo ang tamang bagay. Muli tayong mamumuhay ng mapayapa. Umiling ako. Hindi kailangan, ako na lang mismo ang magpupunta. Ayaw ko kayong abalahin. Hindi ka abala, hindi abala. Nagmamadali si Aling Gina. Hayaan si Paulo na samahan ka para sa kaligtasan. Mapanganib ang malaking halaga ng pera. Natatakot siya na baka magbago ang aking isip, na baka makatanan ako sa daan. Tumingin ako kay Paulo at tumango. Sige, ikaw na ang maghatid sa akin, ngunit babala ko, Nanay at Dino, may iwan kayo sa bahay. Kakausapin ko lamang ikaw. Agad na sumang-ayon si Aling Gina. Oo, nandito kami sa bahay. Magluluto ako ng masarap para sa inyong pagbabalik. Dino, doon ka rin sa bahay. Itinulak niya si Paulo. Mabilis na kinuha ni Paulo ang susi ng kotse. Binuksan niya para sa akin ang pinto, binantayan pa, tulad ng isang matipunong binata. Nang umalis na ang kotse, sinubukan niyang simulan ang pag-uusap. Anna, pasensya sa kagabi. Nanay siya, alalahanin lang ang kay Dino. Intindihin mo siya, pakiusap. Nanahimik ako. Tumingin sa labas ng bintana. Buburahin mo ba ang recording na iyon? Sige. Mapanganib na hawakan ang ganoon sa telepono. Kapag nakarating na tayo sa bangko, pinutol ko siya. Nanahimik si Paulo at nagmadaling nagmaneho. Dumating kami sa pamilyar na branch ng bangko kung saan ako ay isang VIP client. Ang manager, nakahapon ay dumaan sa masamang sandali dahil kay Aling Gina, ngayon ay nagmamadaling lumabas para salubungin ako.
Magandang umaga, Ana. Kahapon ay may maliit na pagkakamali. Ngumiti ako. Walang masama. Naparito ako ngayon para ayusin ang mga bagay. Gusto kong i-unblock ang aking card. Oo, syempre. Pakisuyo, magtungo sa espesyal na silid. Sumunod si Paolo sa likod ko na parang anino. Umupo siya sa tabi ko, kinakabahan na nagtawid ng mga kamay. Ana, sinimulan ng Operations Girl ang pamamaraan. Na-unblock na ang inyong card. Ang kasalukuyang balanse ay eksaktong 6 milyon. Gusto mo ba? Gusto kong mag-transfer, malinaw kong sinabi. Tila nagmamadali ang puso ni Paolo. Nilunok niya ang laway. Siyempre, magkano ang gusto mong i-transfer? Tumingin ako sa batang babae, pagkatapos ay lumingon kay Paolo. Tumigil siya sa paghinga. Nangiti ako ng liwanag. Gusto kong i-transfer ang buong halaga. Akli 15 milyon. Ang buong halaga? Nagulat ang batang babae. Halos tumalon si Paolo sa kanyang upuan. Oo, i-transfer ang lahat ng 17 milyon sa account na ito. Iniabot ko sa kanya ang islet na may account number ng aking inang si Petra. Nabaluktot ang mukha ni Paolo. Ana, anong ginagawa mo? Kanino ka nag-transfer? Bakit 15 milyon? Sinabi mo 2 lamang. Bumaling ako sa kanya, hindi tumigil ang ngiti. Sinabi kong buburahin ang recording kung maayos ang lahat. Sinabi ba naman akong magbibigay sa inyo ng 12 milyon? Ilinlang mo ako, napahinto si Paolo. Natututo lang ako mula sa inyong pamilya, sabi ko. Paumanhin, maaari mo bang huwag akong abalahin sa transaksyon? Bumaling muli ako sa batang babae na naguguluhan ang tingin sa amin. Ituloy na. Ilipat ang lahat. Parang hayop na nasa sulok si Paolo. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang tahimik, mapagpatuloy na asawa ay sa loob lamang ng 2 araw ay naging ganoon katuwid at walang habag. Nagmadali siya sa akin, sinusubukang kunin ang ballpen mula sa aking kamay. Ana, nasisiraan ka ba? Huwag mong gawin iyon. Huminto. Ngunit bago pa man siya makapagdikit sa akin, nasa hangin na ang kanyang kamay nang agawin ito ng guwardya. Tuminawid ang manager. Pablo, maigting na sinabi ng manager. Ito ang VIP client room. Ang aming kliyenteng si Ana ay nagsasagawa ng transaksyon mula sa kanyang personal na account. Lahat ng dokumento ay nasa ayos. Pakiusap na manatiling kalmado. Kung magpapatuloy ka, mapipilitan kaming hilingin sa iyo na lumabas. Natigilan si Paolo. Tumingin siya sa akin, sa guwardya, sa manager. Nasa bitag siya. Hindi siya maaaring gumawa ng gulo dito. Nandoon sa lahat ng dako ang mga kamera. Hintay ka, nangusap siya sa pagitan ng ngipin. Hindi ko man lang siya tiningnan. Mahinahon kong pinirmahan ang huling dokumento. Handa na. Mabilis na nag-type ang operations girl sa keyboard. Ana, pakiusap na maghintay ng 1 minuto. Pinoproseso ng sistema ang kahilingan. Sa nakabibinging katahimikan, narinig lamang ang currency counter sa labas at ang nagagalit na paghingal ni Paolo. Alam niyang natalo siya. Wala siyang magagawa. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang kanyang telepono. Pagsisisihan mo ito. Talagang pagsisisihan mo ito. Tinawagan niya ang kanyang ina. Nagbabasag ang kanyang boses. Nanay, niloko niya tayo. Niloko niya tayong lahat. Nasa bangko siya. Inililipat niya ang lahat ng pera. Narinig ko ang sigaw ni Aling Gina sa receiver kahit hindi pa loud ang speaker. Iyon ay isang matalas at malupit na tunog. Nanay, pumunta ka sa bangko mabilis. Inililipat niya ang lahat ng 15 milyon. Hindi nag-iwan ng kahit 1 sentimo. Diyos ko. Itinaas ng operations girl ang kanyang ulo. Ana, matagumpay ang transaksyon. Matagumpay na na-transfer ang 15 milyong piso sa account ni Petra. Ito ang inyong resibo. Kinuha ko ang resibo katibayan ng aking kalayaan. Maingat ko itong itiniklop at inilagay sa bag ko. Tumayo ako at ngumiti sa manager. Salamat sa tulong. Paumanhin sa abala. Ano ba iyon? Trabaho namin ito. Ingat ka na, Ana. Bumaling ako ng palayo. Patuloy na sumisigaw si Paolo sa telepono. Nanay, nakarating ka na ba? Mabilis, aalis na siya. Lumabas ako sa VIP room.
dumaan sa malaking operations hall. Naramdaman ko ang kaginhawahan, ang bigat ng 15 milyon, ang bigat ng pamilya ng asawa, ang bigat ng may sakit na ama. Kahit paano, ligtas na ngayon ang pera. Maliligtas ang aking ama. Itinulak ko ang salaming pinto para lumabas sa labas at doon ay nagulo ang lahat. Biglang tumigil ang isang taxi sa harap ng pasukan. Bumukas ang pinto at parang palaso na lumabas si Aling Gina. Gulugulong, pula ang mukha, sumunod si Dino. Mukhang sa sandaling tumanggap ng tawag si Paulo, agad siyang kumatok ng sasakyan. Hindi babayaran ng driver. Nagpatakbo siya papunta sa akin nang may nagniningas na mga mata. Bastos, tigil. Sinubukan ng guwardiya sa pintuan na hadangan siya. Babae, hindi pwede. Itinulak niya siya at nagmamadaling lumapit sa akin. Huminto sa ilang hakbang. Tumakbo si Paulo mula sa loob. Nanay, mabigat na humingal si Aling Gina. Itinuturo niya ako. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay na hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Ikaw, nasaan ang pera? Nag-ayos ako at direkta ko siyang tiningnan sa mga mata, ang babaeng nagsubok na agawin ang buhay ng aking ama. Ang aking boses ay nagingay ng kalmado, malinaw at malakas sa buong lobing bangko kung saan nagsimula ng magtipon ang mga mausisa. Nanay, inilipat ko ang pera. Anong sinabi mo? Sinabi ko, inulit ko. Inilipat ko ang lahat ng 15 milyong piso. Sa account ng aking inang si Petra, ang perang iyon ay para sa operasyon ng aking ama. Nahuli kayo. 1, 2, segundo. Parang lumapot ang hangin. Namumula ang mga mata ni Aling Gina. Bumukas ang kanyang bibig. Ngunit walang tunog na lumabas. 1.5 milyon na piga niya. At pagkatapos, parang isang puppet na putol ang mga tali, natitisod siya. Ang aking pera, ang apartment ni Dino, nakarolyo ang kanyang mga mata at bumagsak siya sa marmol na sahig, nawalan ng malay. Nanay, desperadong sumigaw si Dino, nagmamadali sa kanya. Nanay, natakot din si Paulo sa buong lobing bangko, nagsigawan ang mga tao, isang taong walang malay, tumawag ng ambulansya, stroke, marahil. Itinaas ni Dino sa akin ang mga matang puno ng puot, namumula. Mamamatay ka, pinatay mo ang aking ina. Tumingin rin sa akin si Paulo. Sa kanyang tingin, wala nang galit, puro kawalan at matinding takot. Wala na akong sinabi. Bumaling ako, itinulak ang salaming pinto at lumabas sa labas. Ang maliwanag na umaga ay tumatama sa aking mukha. Napikit-pikit ako, ngunit hindi na ako nilamig pa. Kumaway ako ng taxi at nagtungo sa ospital kung saan naghihintay ang aming ama. Hindi muna ako pumunta sa bahay. Pumunta ako sa ospital, binayaran ang lahat ng bayarin, pinirmahan ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa operasyon ng aking ama. Nang makita ng aking ina ang resibo ng pagbabayad ng 2 milyon, umiyak siya. Anita, anak, paano naman ang pamilya ng asawa mo? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nanay, huwag kang mag-alala ng kahit ano. Naayos ko na ang lahat. Ang pangunahin ngayon ay matagumpay na mapunta ang operasyon ng tatay. Wala nang iba pang mahalaga. Nanatili ako sa ospital hanggang sa gabing-gabi, habang dinadala ang aking ama sa pre-operative room. Hinihikayat ko siya, sinasabi na huwag siyang mag-alala na ako ay nag-aalaga na ng lahat. Sa pagtingin sa kanyang mga mapagkaliwanagang mata, naiintindihan ko na tama ang lahat ng aking ginagawa. Nang bumalik na ako sa aming apartment, gabi na ng malalim. Malamig at madilim ang bahay. Nakatayo ang mga sapatos ni Paulo sa pintuan, nasa bahay siya. Binuksan ko ang ilaw sa sala. Nakaupo si Paulo sa dilim sa sofa, hindi siya lumingon sa akin. Sa harap niya sa mesa ay nakalabas ang kalahating bote ng brandy. Mabigat ang amoy ng alak sa hangin. Wala rin akong sinabi. Direkta akong pumunta sa aking opisina. Alam ko na ang katapusan ng araw na iyon. Binuksan ko ang laptop. Handa na ang file mula pa noong matagal na. Kahilingan para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Nagsimula akong mag-type, gumagawa ng mga pagbabago, halos walang magkasamang nakuha.
Binili ko ang apartment bago ang kasal. Nagambag si Paolo ng galang 3 milyong para sa muebles. Ibabalik ko sa kanya ang perang iyon. Ang kotse na binili pagkatapos ng kasal ay nakapangalan sa akin, ngunit ginagamit din niya ito. Hindi ko kailangan. Iiwan ko ito sa kanya. Gusto kong makalabas doon ng mabilis. Mga dahilan ng diborsyo. Hindi maaaring magtuloy-tuloy na pamumuhay dahil sa hindi mapagkakasunduan. Pakikipagsabwatan ng asawa kasama ng pamilya para sa mapanlokong pagkuha ng personal na premarital na ari-arian ng asawa, lalo na ng 15 milyon na nakalaan para sa kritikal na operasyon sa puso ng kanyang ama. I-type ko ang bawat salita ng malinaw at malinaw. Nagsimula na akong pindutin ang print nang pumasok si Paolo, nagsasatumba sa opisina. Pula ang kanyang mukha, namumula ang mga mata sa alak at galit. Bumalik ka. Ngumiti siya ng nakakatakot na ngiti. Bumaling ako sa kanya sa aking upuan. Sinabi mo na ba ang lahat? Kung oo, hayaan mo akong makaawat. Makaawat saan? Lumiyab si Paolo. Nagmadali siya sa aking laptop at nakatitig sa screen. Binasa niya ang pamagat, kahilingan para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Nabaluktot ang kanyang mukha. Diborsyo? Nangangahas ka bang magdiborsyo? Bakit hindi? Kalmado kong sinagot. Ikaw, nanginig siya. At pagkatapos, na parang naaalala ng isang bagay, ay naghagik-gik ng malupit. Napakagaling. Gusto ng diborsyo? Oo. Kumuha ka. Nagsasatumba. Tumakbo siya palabas sa sala. Nagsimulang maghalukay sa kanyang bag. Nagkuha siya ng bunto ng mga papel at tinambak sa aking mukha. Nagkalat ang mga dahon sa silid. Gusto ng diborsyo. Pirmahan mo. Inihanda ko na ang lahat. Kinuha ko ang isang dahon. Ito nga ay isang kahilingan ng diborsyo. Inihanda niya ito o inihanda ito para sa kanya ni Aling Gina. Pirmahan mo, sumigaw si Paolo. Hinawakan niya ako sa collar. Pirmahan mo, ngunit una ay ibalik mo ang 11 milyon. Pinahihintulutan kitang kunin ang 13 milyon para sa iyong ama, gaya ng sinabi ng aking ina. Ngunit ilabas mo ang 12. Kung ibibigay mo, pipirmahan ko. Ngunit kung hindi, malakas na itinulak ko ang kanyang kamay. Wala nang takot. Sisisaktan mo ba ako? Sige. Sakit. Para matawagan ko ang pulis, para maidagdag ko sa kahilingan ng diborsyo ang isang kaso ng domestic violence. Natigilan si Paolo. Naiintindihan niya na hindi ako nagbibiro. Tiningnan ko siya ng pinakamalamig na tingin. Iniisip mo ba na nasa panganib na posisyon ka? Iniisip mong maaari mo akong i-blackmail gamit ang kahilingang ito para ibigay ko ang pera? Nagtawa ako ng mapaghamak. Paolo, pinili mo ang iyong ina at ang iyong kapatid. Pinili mo ang apartment para kay Dino nang higit sa buhay ng aking ama. Pinili mo ang panig ng mga nanginsulto sa akin. Sa sandaling iyon, tumigil na tayong maging mag-asawa. Bumaling ako sa computer at pinindot ang print. Tumunog ang printer. Hindi ako pipirma sa iyong kahilingan. Pipirma ka sa akin. Kinuha ko ang printout na papel. Sa iyong kahilingan, ang dahil ay pagkakaiba ng pananaw. Ang iyon ay hindi ko pipirmahan. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking kahilingan, ang isa kung saan nakalista ang dahil na panloloko. Ito ang akin. Pirmahan mo, Ana. Tumingin siya sa kahilingan, pagkatapos ay sa akin, nanginginig. Talagang ganoon ka kalupit. 3 araw na tayong kasal. 3 araw? Ngumiti ako. Sa loob ng 3 araw, hinihingi na ninyo ang buhay ng aking ama. Ilang oras pa ang kailangan ninyo. Inilagay ko ang kahilingan at ballpen sa mesa. Maaari kang hindi pumirma. Pagkatapos ay magkita tayo sa korte. At ang 2 audio recording na ito, kasama ang testimony ng aking abogado, ay magiging patunay. Pagkatapos ay hindi ka lamang mawawalan ng trabaho, Paulo. Ikaw at ang iyong ina ay maaaring mapabilanggo para sa panloloko at pakikipagsabwatan para makuha ang ari-arian. Namumula ang mga mata ni Paulo. Abogado, inihanda mo ba ang lahat?
Inihanda ko na ang lahat sa aking abogado. Pirmahan mo ang kahilingang ito ng diborsyo ayon sa mutual consent at hindi na ako magsampa ng kaso. Ito ang huling kabaitan na aking ibinibigay sa iyo. Pumili. Nakatitig si Paulo sa kahilingan. Natuyo ang kanyang mga luha, nag-iwan lamang ng pagkabigo at kawalan. Alam niyang natalo siya, ganap na natalo. Nagsasatumba, tumayo siya. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha niya ang ballpen. Wala na siyang masasabi pa. Inilabas ko ang maleta patungo sa pinto. Ang tunog ng mga gulong sa parket ay ang nag-iisang tunog sa silid, mapagpasyang at pangwakas. Nanginginig ang kamay ni Paulo. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa kahilingan ng diborsyo kung saan malinaw kong nakalista ang dahil, mapanlokong pagkuha ng personal na premarital na ari-arian. Alam niya na sa kahilingang ito at 2 audio recording ay hindi lamang siya, kundi ang kanyang ina ay nanganganib na mahatulan ng krimen. Sa wakas ay ipinikit niya ang mga mata at gamit ang nanginginig na kamay ay lagdaan ang kahon para sa asawa. Pinirmahan ko. Napaos si Paulo. Hindi na ako magsampa ng kriminal na kaso, sabi ko. Kinukuha ang kahilingang may lagda. Ngunit ang 2 audio recording ay itatago ko para tiyakin na ikaw at ang iyong pamilya ay hindi nagagawa ng higit pang mga katangahan. Ito ang apartment ko. Mayroon kang 3 araw para kolektahin ang iyong mga gamit. ₱100,000 para sa muebles ay ililipat ko sa iyong account. Ituring mo itong kompensasyon para sa maikling panahon na naging asawa mo ako. Nang hindi na naghihintay sa kanyang tugon, hinila ko ang maleta, binuksan ang pinto at lumabas. Isinara ko ito, nag-iwan kay Paulo at sa lahat ng masamang alaala ng 3 araw na iyon sa likod. Sa gabing iyon, hindi muna ako pumunta sa aking mga magulang. Ayaw kong mag-alala sila bago ang operasyon. Kumuha ako ng kwarto sa hotel malapit sa ospital, naligo, nagpalit at sinubukang matulog ngunit hindi matulog. Sa sandaling ipinikit ko ang mga mata, naririnig ko ang malupit na boses ni Aling Gina. Katandaan ay hindi kasiyahan. Hindi ko pahihintulutan na maligtas siya. Kinabukasan ng umaga ng 6:00, nagniningning ang ilaw sa itaas ng operating room. Dinala na ang aking ama. Ang operasyon ay dapat na tumagal ng 5 hanggang 6 na oras. Kami ni nanay ay nakaupo sa bangko sa koridor. Nasusunog ang aking puso. Nagbubulong-bulong ng panalangin ng nanay. Sa paligid ng 8:00 ng umaga, sa pinakakritikal na sandali ng operasyon, sa dulo ng koridor, narinig ang kaguluhan. Hayaan mo ako, pupunta ako para bisitahin ang pasyente. Sino kayo para hadangan ako? Ang matalas, napakatandang pamilyar na boses. Si Aling Gina. Tumayo ako. Bumulabog ang aking puso. Siya. Napakakapal naman ng mukha niya. Pagkatapos ng lahat ng pinaskil ko sa family group chat, nagpakita pa siya rito. Nagbigay ako ng senyal sa aking ina na manatili at mabilis na naglakad patungo sa kanila. Sinusubukan ng 2 guwardiya ng ospital na harangin sina Aling Gina at Dino. Siya ay nagmumukha na parang isang taong baliw, gulugulong, nagniningas ang mga mata. Nakatayo si Dino sa likod niya, mukhang malungkot, nakatago ang mga kamay sa bulsa. Babae, espesyal na zona ito. Bawal ang mga hindi miyembro ng pamilya, nagre-resulta ang operasyon. Huwag maingay, sinasabi ng guwardiya. Operasyon, sarcastic na ngumiti si Aling Gina. Operasyon na may pera ng aming pamilya. Pupunta ako para tingnan kung patay na siya o hindi. Hayaan ninyo ako. Itinapon niya ang guwardiya at nagmadali patungo sa akin. Huminto ng ilang hakbang. Biyenan ko. Malakas at malamig na tinawag ko siya. Parehong natulala sila at lumingon sa akin. Oh, ngumiti si Aling Gina. Ang aming mahalagang manugang. Nangahas ka pang lumabas dito, winasak mo ang aming pamilya, binuhusan mo kami ng dumi. Buong gabi ay tumatawag sa akin ang mga kamag-anak at nagsusumpa. Ikaw, nagmadali siya sa akin, paiangat ng kamay para magsampal. Umurong ako ng isang hakbang at agaw-agaw ng guwardiya ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Pag-atake sa ospital, manugang ko siya.
Tinuturuan ko siya, sumisigaw si Aling Gina. Sinusubukang makaalis. Lumapit din si Dino at itinapon ang guwardya. Alisin ang iyong mga kamay sa aking ina, kuya. Ikaw naman ay maganda. Inilabas mo ang recording para sa lahat. Ngayon ay ang nobya ko ay tumalikod sa amin. Masaya ka ba? Tumingin ako kay Dino, pagkatapos ay kay Aling Gina. Kaya pala, hindi sila dumating dahil galit lamang. Dumating sila dahil sila ay nasa sulok. Lumayo ang mga kamag-anak sa kanila. Nawalan si Dino ng nobya. Nawala na nila ang lahat. Wala akong ginawa. Sabi ko, hindi nakikita na inilagay ang aking kamay sa bulsa at binuksan ang video sa aking telepono. Narinig ng lahat ang sinabi ninyo, kayo mismo ang may kasalanan. Ikaw, bumubulong si Dino. Paano mo magagawa iyon? Ninakaw mo ang 11 milyon mula sa aming pamilya. Sinira mo ang aking kaligayahan. Ang kanang pada, ang mali ni Pulika. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Nagmadali siya pasulong, ngunit nang makita ang nakatutok na telepono sa kanya, natigilan siya. Ngunit si Aling Gina ay hindi. Nawala na ang kanyang katinuan. Hindi siya nagtutok sa akin. Nakita niya ang aking natatakot na ina sa dulo ng koridor at ang folder na may mga resibo at dokumento para sa operasyon na hawak ko. Pera. Lahat ay dahil sa pera. Sumisipag siya. Nagmadali siya. Hindi sa akin, kundi sa folder sa aking mga kamay. Sa pera ng aming pamilya ay ginaganap mo ang operasyon niya. Hindi ko pahihintulutan. Hindi ko pahihintulutan na maligtas siya. Hindi ko ito inasahan. Sinubukan kong hawakan ang folder, ngunit inagaw niya ito. Huni. Huni. Sa harap ng nagulat na mga guwardya at mga nagagapang mga nurse, sa galit ay sinimulan ni Aling Gina na punit-punitin ang resibo ng pagbabayad ng 3 milyong operasyon. Purutin ko ang lahat. Tingnan natin kung paano ninyo gagawin ang operasyon nang walang resibo. Hahaha. Naghagigik siya ng histerya. Tama, nanay. Puurutin ang lahat. Umayon si Dino. Walang pera, walang operasyon. Hayaang mamatay ang matandang parasito. Ang aking ina sa dulo ng koridor, nang makita ito, ay bumagsak ng walang malay. Nanay, sumigaw ako. Ngunit hindi tumakbo sa kanya. Ang aking kamay ay mahigpit pa ring hawak ang telepono. Ang kamera ay nakatutok pa rin sa mga baliw na mukha ni na Aling Gina at Dino at sa mga nakakalat sa sahig na mga piraso ng papel. Naabot na ng kaguluhan ang kasukdulan nito. Ang aking ina ay walang malay, nagmamadali ang mga nurse sa kanya. Puno ng mga puting piraso ng resibo ang sahig. Nakatayo ang ina at anak sa gitna ng kaguluhan, mabigat na humihingal, may tinatagumpay na mukha. Nakita mo ba? Itinuturo ni Aling Gina ang mga piraso. Sinabi ko na, kung hindi ko makukuha, walang sino man ang makakakuha. Nanahimik ako. Pinataas ko ang video recording. Mahigit 3 minutong clip ang malinaw na nagtatala ng lahat, ang kanilang mga pang-insulto, mga banta, pag-atake at pagkasira ng mga dokumento. At ang pangungusap ni Dino na hayaang mamatay ang matandang parasito ay perpektong naitala. Bumaling ako sa guwardya. Tumawag ng pulis. Magulat ng kamalian ng pampublikong kaayusan, sadyang pagkasira ng ari-arian na higit sa malaking halaga at pagharang sa pagbibigay ng medikal na tulong. Ang guwardya, kahit naguguluhan, ay agad na tumango. Naiintindihan. Tatawagin ko ngayon. Sa pakikinig sa salitang pulis, si Aling Gina ay bahagyang nailabas sa sarili, ngunit agad na sumigaw muli. Ikaw, pinapatakot mo ako. Tumawag ka. Biyenan ako. Tinuturuan ko ang manugang. Pinunit ko ang mga papel ng aking pamilya. Bakit kailangan ng pulis? Una, ang aking boses ay kaibang kalmado, hindi ka na aking biyenan. Pinirmahan ni Paulo ang kahilingan ng diborsyo kahapon ng gabi. Naghihintay kami ng tawag sa korte. Nabaluktot ang mukha ni Aling Gina. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Anong sinabi mo? Paulo ang sumigaw siya. Pangalawa, itinaas ko ang aking telepono.
Ang resibong iyon ay nagkakahalaga ng ali-3 milyon ng piso. Ito ang aking ari-arian. Sadyang winasak mo ang aking ari-arian. Ang video na ito kasama ang testimony ng mga nurse at seguridad ay sapat para hilingin sa inyo at sa inyong anak ang kriminal na responsibilidad ayon sa Section 327 ng Revised Penal Code. Dahil sa halaga ng pinsala, maaari kang makulong ng hanggang 5 taon. Hindi ako abogado, ngunit mahusay na naghanda. Si Dino, nasanay na mamuhay sa iba, sa pakikinig sa 5 taon na kulungan, naging puti ang mukha. Nanay, anong sinasabi niya? Kulungan, ayaw ko sa kulungan. Nanginig din si Aling Gina. Hindi niya inisip na ganoon kaseryoso ang lahat. Ikaw, sinungaling ka. Pinapatakot mo ako. Aksidente ko itong nagawa. Galit na galit ako. Nang hindi sinasadya, ngumiti ako. Hayaan ang pulis na panoorin ang video at magpasya kung aksidente mo ba itong ginawa o sadya. Sa sandaling iyon, malayo ay narinig ang tunog ng siren. Malapit sa opisina ng pulis ang ospital. Mabilis silang dumating. 2 pulis ang pumasok kasabay ng attending physician. Sino ang tumawag? Ano ang nangyari? Humakbang ako pasulong. Magandang umaga. Ako ang tumawag. Ako si Ana, isang kamag-anak ng pasyenteng inioperahan ngayon. Ang dalawa, itinuro ko ang mga nagpuputok na sina Aling Gina at Dino ay pumasok sa sterile zone, sumigaw ng insulto sa staff. Nang sinubukan kong payapain sila, sinalakay nila ako. Inagaw ang resibo ng pagbabayad ng ala-3 milyong operasyon at pinunit ito. Iniabot ko ang aking telepono sa pulis. Ito ang kumpleto na video ng nangyari. Pakiusap na kumilos. Nagbabanta sila sa kaligtasan ng ospital at sa buhay ng aking ama. Binuksan ng pulis ang video. Nagkibit ang mga kilay nito nang marinig ang pang-insulto at makita ang pagpunit ni Aling Gina ng mga dokumento. Kayo, pareho, itinuturo niya sila. Pumunta kayo sa estasyon ang inyong mga dokumento. Tunay na natakot si Aling Gina. Ito ay pamilyang alitan lamang. Mga kasamahan, patawarin ninyo ako. Matanda na ako, hindi na ako nag-iisip ng maayos. Biyenan. Tumingin ang pulis sa akin. Pinirmahan ng aking asawa na si Paulo ang kahilingan ng diborsyo kahapon ng gabi. Hindi na kami mag-asawa. Naparito siya para gumawa ng gulo, kinumpirma ko. Pampublikong kaayusan o hindi, ang paggulo sa ospital at pagkasira ng ari-arian ay hindi katanggap-tanggap, putol ng pulis. Pumunta kayo. Sa takot, umupo si Dino sa sahig. Hindi ako pupunta. Ayaw ko sa kulungan. Nanay, iligtas mo ako. Ana, Anita, nagmamakaawa ako sa iyo. Mali ako. Patawarin mo ako. Sabihin sa mga pulis na nagbibiro ka, ang guwardya at pulis ay itinaas siya. Nagsimula ring umiyak si Aling Gina at kumapit sa akin. Anita, anak, nagmamakaawa ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ako at si Dino. Kung may record na siya, masisira ang kanyang buhay. Anak, nagmamakaawa ako sa iyo sa tuhod. Totoo ngang malapit na siyang lumuhod, ngunit umurong ako. Tinitingnan ko ang babaeng sa loob lamang ng 5 minuto ay isang tunay na diablo. Sa aking puso ay walang kahit isang patak ng awa. Dalhin sila, utos ng pulis. Hinila sila ng pulis sa kabila ng kanilang mga sigaw at pagmamakaawa. Tahimik na muli ang koridor. Yumuko ako at kinuha ang isang piraso ng resibo. Walang bale, sinabi ko sa aking sarili. Maaaring mapalitan ang resibo at dapat manalo ang katarungan. Alam ko na kailangang pumunta sa estasyon, ngunit kailangan ko munang hintayin ang paglabas ng aking ama sa operating room. Humigit kumulang 3 oras na ang lumipas habang nakikipag-ayos ako sa administrasyon ng ospital para sa kopya ng resibo nang tumawag si Paolo. Maliwanag na nakipag-ugnayan sa kanya ang pulis. Nanginginig ang kanyang boses. Anna, nasaan ka? Sa ospital, maikling sagot ko. Tinawagan ako ng pulis.
Si nanay, si Dino, talagang inaresto ba sila? Nag-file ka ng kaso laban sa kanila? Mayroon ka bang kailangan? Abala ako. Hindi. Huwag ibaba ang tawag. Sumigaw siya. Nagmamakaawa ako, Ana. Pupunta ako sa estasyon. Pumunta ka rin. Bawiin ang iyong reklamo. Ana, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Kung isampa mo sa korte, mauupuan si Dino. Masisira ang kanyang buhay. Nanahimik ako. Bawiin ang reklamo pagkatapos ng lahat ng ginawa nila, pagkatapos ng pagnais nila ng kamatayan sa aking ama. Ano ang sasabihin mo? Nagsisisi na rin si nanay, umiyak siya sa telepono. At doon ay may ideyang kumislap sa aking isip. Isang alaala, isang utang. Sige, sabi ko. Pumunta ka sa istasyon ng barangay sa Distritong P. Naroroon na ako. Ibinaba ko ang tawag. Sinabi ko sa mga kinatawan ng ospital na pupunta ako sa estasyon ng pulis. Mula sa inyong panig, pakiusap na ibigay ang mga testimonya ng staff at CCTV recordings. Hindi ako nagpapalubag. Kumuha ako ng taxi. Si Paolo ay naghihintay na sa labas ng estasyon. Mas malala pa ang hitsura niya kaysa kahapon ng gabi. Mahumaling ang mga pisngi, gusot ang damit. Pagkakita sa akin, nagmadali siya at gusto na sanang lumuhod muli. Tumayo ka, sigaw ko. Ito ay istasyon ng pulis, hindi entablado para sa iyong palabas. Natigilan si Paolo. Mga luha ang mata. Ana, nagmamakaawa ako, iligtas mo si nanay at kapatid. Maaari akong bawiin ang reklamo para sa sadyang pagkasira ng ari-arian, direkta kong sinabi. Sa huli, ang resibo ay maaaring mapalitan. Ayaw ko sa komplikadong kriminal na kaso. Nagniwang ang mukha ni Paolo. Totoo ba iyon? Totoo ba, Ana? Salamat. Ako. Ngunit, putol ko. Para sa paggulo at kamalian ng pampublikong kaayusan, ang kaso ay itinataas ng Estado. Wala akong magagawa roon. Gayunpaman, kung bawiin ko ang aking reklamo at ang ospital ay sumasang-ayon, posibleng magaan ang parusa at magbabayad lamang sila ng administratibong multa. Ngunit may kondisyon ako. Anong kondisyon? Sumasang-ayon ako sa lahat. Agad na bumagsak si Paolo. Direkta ko siyang tiningnan sa mga mata. 3 taon na ang nakalipas, nangailangan ng pera ang iyong mga magulang para sa pagpapagawa ng kanilang tahanan. Kulang ang pera nila. Nagpautang sa kanila ang aking mga magulang ng 500,000. Tama ba iyon? Natigilan si Paolo. Naungol siya. Saan? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Ngumiti ako. Ako mismo ang nag-withdraw ng perang iyon sa bangko para sa aking ina para maibigay sa kanila. Eto, kinuha ko sa bag ang nakafolding, dilaw na sa panahon na papel. Isang IOU, pinagtibay ng kanyang amang namatay na at ng kanyang inang si Aling Gina. Utang na alim 500,000 na may pangako na ibabalik sa loob ng 2 taon. Expired na ang takdang panahon noong nakaraang taon. Ang aking mga magulang, nakikita na tayo ay mag-aasawa, nahiya silang mag-alala. Ibinuksan ko ang IOU sa harap ng mukha ni Paolo. Simple ang aking kondisyon. Gusto mong bawiin ko ang reklamo, gusto mong hilingin ko sa ospital na huwag magpilit ng mahigpit na parusa. Ibalik ninyo ang 500,000 kasama ang interes para sa 1 taon na overdue na batay sa bank rate. Iyon ay humigit kumulang 11,500 BD kaagad, cash o transfer. Nakatitig si Paolo sa IOU. Naging puti ang kanyang mukha na parang papel. Naiintindihan niya na ito ang tunay na katapusan. Ang apartment para kay Dino ay lumayo at ngayon ay kailangan pa nilang hanapin ng pera para ibalik ang utang. Anna, hindi siya makapagsalita. Binibigyan kita ng pagpipilian, sabi ko. Alinman ay OL 550,000 at ang iyong ina at kapatid ay makakaligtas sa administratibong multa o iiwanang may bisa ang aking reklamo at maghahanda sila sa korte at posibleng makulong. Sarili mong desisyon. Pupunta na ako para magbigay ng salaysay.
Nilampasan ko siya at pumasok sa estasyon. Iniwan si Paulo na nakatayo tulad ng halong estatwa na may utang na hindi niya makakalungkain. Pumasok ako sa opisina ng investigador. Isinaayos ko ang lahat ng maayos, ibinigay ang video at testimonya ng mga kawani ng ospital. Malinaw kong tinukoy ang aking posisyon. Para sa kaso ng pagkasira ng ari-arian, handa akong pumayag sa kasunduan dahil ang pinsala ay maibabalik. Ngunit para sa mga kasong paggulo, pag-insulto at kamalian ng kaayusan sa pampublikong lugar, hinihiling ko ang pinakamahigpit, parusa sa loob ng batas. Ayaw kong kulungan si Dino, ngunit kailangan silang parusahan. Pinakamataas na administratibong multa na magpapaalala sa kanila ng araling ito at isang pampinansyal na pinsala na magpapahina sa kanila. Iyon ang halagang kailangan nilang bayaran. Tumango ang pulis. Naiintindihan namin. Gagawa kami ng record at magbibigay ng pinakamataas na posibleng multa para sa mga paglabag na ito. Ang inyong kahilingan para sa pagtatapos ng kaso ayon sa Section 327 ay isasama sa kaso, pirmahan ang record. Pumirma ako. Nang lumabas ako, naroroon pa rin si Paulo. Kulay abo ang kanyang mukha. Ana, nagmadali siya sa akin. Binawi mo ba ang reklamo? Kakatagalin ba ang kriminal na kaso? Ang kriminal na kaso ay titatagal, ngunit bibigyan sila ng malaking multa, sabi ko. At ang aking kondisyon? Nanginginig si Paulo. In 550,000. Saan ako makakakita ng ganoon ngayon? Bigyan mo ako ng oras. Hindi ko ibibigay, putol ko. 1 taon na itong overdue. Kailangan ng aking mga magulang ng pera para sa rehabilitasyon. Binibigyan kita ng eksaktong 1 linggo. Kung pagkatapos ng 1 linggo ay wala sa account ng aking ina ang ilimalan 50,000, magsampa na ako ng civil case para sa pagbabawi ng utang. At hindi na iyon ilimalan 50,000 Paolo. Pati na ang interes, gastos sa hukuman, at ang bahay ninyo ay mailien. Isipin mo mismo. Hindi ko na siya tiningnan. Umupo ako sa taxi at bumalik sa ospital. Ngayon ay tunay na nakaluwag ang aking puso. Ginawa ko ang lahat ng magagawa ko. Ngayon ang lahat ng aking pag-iisip ay sa isang tao lamang, sa aking ama. Bumalik ako sa koridor bago ang operating room. Nakaupo na ang aking ina, maayos na, hawak ang basong may tubig sa nanginginig na mga kamay. Sa pagkakita sa akin, tanong niya, Anita, ang mga taong iyon, okay ka ba? Hinawakan ko ang kanyang manipis na kamay. Nanay, okay ako, naayos ko na ang lahat, wala nang sino pang mangangahas na abalahin tayo. Magtiwala ka sa akin. Tumingin sa akin ang aking ina nang may sakit at pagmamalaking tingin. Tumango siya. Hindi na nagtatanong pa. Alam niya ang pinagdaanan ko. Ang oras ay mabagal na lumipas. 5, 6 na oras. Kami ni nanay ay nakaupo, nakatitig sa pulang ilaw sa ibabaw ng pintuan ng operating room. Nagdasal ako. Kailanman ay hindi ako ganoon kalakas nagdasal. Nagdasal ako para sa aking ama. Isang mabuting lalaki na sa buong buhay niya ay hindi nakagawa ng masama sa sinuman. Sa wakas, pagkatapos ng halos 8 matagal na oras, bumukas ang pinto, pumatak ang ilaw. Lumabas ang pangunahing siruhano, pagod, ang noo ay pawisan, nagmadali kaming ninanay sa kanya. Doktor, kumusta siya? Kumusta ang aking ama? Inalis ng siruhano ang kanyang maskara at sa kabila ng pagod, ngumiti ng ngiti na nagliwanag sa buong koridor. Binabati namin kayo. Matagumpay na matagumpay ang operasyon. Ang pasyente ay nasa ligtas na kalagayan. 3 bypass ang inilagay namin na ibalik ang daloy ng dugo. Kahanga-hanga sa kabila ng edad, siya ay may malakas na kalooban para mabuhay at naparito kayo sa tamang oras. Tumitigil na akong makinig. Matagumpay. Ang salitang iyon ay umuulit-ulit sa aking isipan. Lumuhod ako, pati na ang aking ina. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak ng taos puso sa kaligayahan, sa kaluwagan, sa katotohanan na ang lahat ng kakilakilabot sa nakaraang mga araw ay wakas na. Nailigtas ang aking ama. Mabubuhay siya. Pagkatapos ng ilang sandali ay inilabas na siya.
Wala pa rin siyang malay, maputla, ngunit regular na tumataas ang kanyang dibdib. Hinawakan ko ang kanyang kamay at inilapit ang aking pisngi sa kanya. Mainit ito. Agad na dumigma ang mga luha. Ngunit mga luha ng kaligayahan ang mga iyon. Tatay, magaling mo, bulong ko. Nandito ako. Si nanay ay nandito. Uuwi na tayo. Ang mga susunod na araw ay ginugol ko sa ospital. Ang 5 milyon ay ginastos ayon sa layunin. Pinagaling ko ang aking ama ng pinakamahusay na kwarto, pinakamahusay na gamot, pinakamahusay na pag-aalaga. Walang tinitipid. Sa pagkakita kung paano siyang nag-recover sa bawat araw, una ay nagsimulang huminga ng mag-isa, pagkatapos ay umupo at pagkatapos ay kumain ng sabaw, naramdaman ko na hindi na sayang ang lahat ng aking mga sakripisyo. Ang aming pamilyal na ugnayan na pinagdaan sa pagsubok na ito ay lalong naging matibay. Tinitingnan ako ng aking ina ng may pagmamahal. Anita, anak ko, napakagaling mo na. Ipinagmamalaki ka namin ng iyong ama. Ngumiti ako. Oo, lumago na ako. Sapat na para protektahan ang mga mahal ko sa buhay at sapat na para parusahan ang mga nagsakit sa aking pamilya. Lumipas ang 1 linggo. Malaki na ang pagbabago ng kalusugan ng aking ama. Sa 7th araw, tumatawag si Paulo. Wala nang pamimiyalagyo ang kanyang boses. Patay, napagod na lamang. Ana, nilipat ko na ang pera. 1,050,000. Tingnan mo ang account ng iyong ina. Binuksan ko ang banking app. SMS, natanggap ang libing 550,000. Nakita ko, malamig na sagot ko. Tayo ba? Nag-atubili siya. Hindi na tayo, putol ko. Nabayaran na ang utang. Bukas ay 9:00 ng umaga sa korte. Magdala ka ng iyong ID. Huwag mahuli. Ibinaba ko ang tawag para mahanap ang 550,000 para sa pagbabayad ng utang at makabayad ng malaking administratibong multa. Tingin ang humigit kumulang 100,000 diyon. Si Aling Gina ay wala ng ibang paraan. Napilitan siyang ibenta ang kanyang bahay, ang mismong 3 palapag na bahay sa magandang lugar na ipinagmamalaki niya. Ngunit dahil kailangan ng pera kaagad, sa loob ng 1 linggo, napilitan silang malaking baba sa presyo. Ang bahay na nagkakahalaga ng higit sa 11 milyon ay ibinenta nila sa halagang 15 milyon lamang. Pagkatapos ng pagbabayad ng utang sa akin, multa at iba pang maliliit na utang na ginawa niya para kay Dino, halos walang matira sa kanya. Ang balitang ito ay ikinuwento sa akin ng isa sa mga kamag-anak. Pagkatapos ng gabing iyon nang inilabas ko ang katotohanan sa family chat, ang buong pamilyang Marquez ay tumalikod kay Aling Gina at sa kanyang mga anak. Ang pinakamatandang tito ay tumawag para humingi ng tawad sa akin at sa aking mga magulang. Siya rin ang nagkuwento sa akin kung ano ang nangyari sa kanila. Si Aling Gina, nang mabenta ang bahay, ay napilitang lumipat kasama si Dino sa lumang gusaling apartment sa malayo. Mula sa may-ari ng malaking tahanan, naging isang mapagrereklamo na matandang babae, kinasusuklaman ng mga bagong kapitbahay at iniwan ng mga lumang kamag-anak. Sa kahihiyan at pagkawala, tumatanda siya ng 20 taon. Si Dino, ang kanyang minamahal na anak, ay mas malaki pa ang naibang karote. Ang video ng gulo sa ospital ay dumating sa mga lokal na social media. Ang nobya ay ganap na tumalikod at tinigil ang pakikipagrelasyon. Mula sa trabaho na siya ay nag-intern, agad din siyang tinanggal. Nang mawala ang nobya, trabaho at pangarap sa apartment, siya ay naging isang ordinaryong walang trabaho na nagliwaliw araw-araw ng walang gawa, hinahiling sa ina ang pera at gumagawa ng mga gulo. Ang kanilang buhay sa maliit na apartment ay naging pang-araw-araw na impyerno, at si Paulo, ang aking mabuting asawa, ay naghirap ng higit sa lahat kahit sa ibang paraan. Ang mga tsismis tungkol sa gulo sa bangko at ospital, galit ng mga kamag-anak, lahat ito ay nakarating sa kanyang pamamahala. Hindi siya tinanggal, ngunit mula sa posisyon ng ipinangakong department head, siya ay inilipat sa archive na nag-aayos ng mga papel. Ito ay isang kahihiyan.
Inalisan siya ng mga katrabaho, pinalampas ng management. Hindi na natiis ang kahihiyan, nagbitiw siya mismo. Nawala niya ang lahat. Asawa, pamilya, karera. Kumuha siya ng maliit na kwarto at namuhay ng nag-iisa, tinutugis ng pagsisisi. Minsan-minsan ay nagsusulat siya sa akin. Ana, mali ako. Ana, kumusta na ang ama mo? Ana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko kailanman sumasagot. Lahat sila ay nagbayad ng kanilang presyo para sa kanilang kasakiman at kalupit-lupitan. Hindi ako ang nagparusa sa kanila. Winasak nila ang kanilang sarili. Pagkalipas ng 1 buwan, inilabas na ang aking ama. Nakagaling siya ng kahanga-hanga. Sa araw ng kanyang palabas, nakatanggap ako ng summons para sa korte. Ang aming diborsyo ay tumagal ng 15 minuto. Dahil lahat ay ayon sa mutual consent, walang mga pagtatalo tungkol sa ari-arian. Nakatayo si Paulo sa harap ko, manipis, pagod, nagtatanda ng 10 taon. Hindi siya nangahas tumingin sa aking mga mata. Nang tanong ng hukom, Paolo, sumasang-ayon ka ba sa pagpapawalang bisa ng kasal mo kay Ana? Tahimik lamang niyang bumubulong, oo. Nang mapirmahan ko ang huling dokumento, naramdaman ko ang napakalaking kaluwagan. Lumabas ako sa sala ng korte, kahit minsan ay hindi lumingon. Narinig ko siyang tumawag sa akin, Ana, ngunit hindi ako huminto. Isinoli ko sa kanya ang ilang 300,000. Nakaayos na kami. Nang bumalik na ako sa bahay, nakita ko ang mapayapang tanawin. Nagbabasa ng pahayagan ang aking ama. Naglalagay ng mga bulaklak ang aking ina. Gumawa ako ng desisyon. Tatay, nanay, sabi ko, lilipat tayo. Saan, anak ko? Doon kung saan may dagat at sariwang hangin, ngumiti ako. Ipagbibili ko ang apartment na ito. Puno ito ng masasamang alaala. Para sa ganap na paggaling ng tatay, kailangan niya ng pahinga at magandang klima. Paano kung lilipat tayo sa isang lugar, sa baybayin? Tumingin ang aking ama sa aking ina at tumango. Sinusundan kita, anak. Saan ka? Doon tayo. Mabilis na nabili ang apartment ng maayos. Pagkalipas ng 1 linggo, kami ng 3, kasama ang ilang maleta, ay umalis sa maingay na lungsod. Pumili kami ng maganda, tahimik na lungsod sa tabi ng dagat, nag-arkila ng magandang apartment na may balkoning tumutungo sa baybay. Tuwing umaga, nagigising sa alon ng dagat at humihinga ng asinang hangin, naramdaman ko na ipinanganak muli ako. Ang kalusugan ng aking ama ay nag-i-improve sa bawat araw. Nagsimula siyang maglakad sa dalampasigan. Nag-enroll ang aking ina sa isang senior fitness group. Muli silang naging masaya at makulay. Sa pagtingin sa kanila, naramdaman ko ang ganap na kaligayahan. Ito ang tunay na buhay. Ito ang tunay na pamilya. Sa aking tibay, nakagawa ko ng buhay para sa aking ama at kaligayahan para sa aming lahat. Tapos na ang labanan at ako ang nagwagi. Kinabukasan ng kasal, agad na kinuha ng biyenang si Aling Gina